Ilang beses mo na bang nakita ang iyong sarili na nakatingala sa langit, iniisip kung kailan darating ang sagot? Marahil ay pagod ka na sa pakikibaka, pakiramdam na nakulong sa isang ikot ng pagsubok at pagkabigo na naniniwalang ang iyong layunin ay malayo. Ngunit may gusto akong sabihin sa iyo, hindi nagkataon na nakarating ka rito. Mayroong isang makalangit na pagtatagpo na nangyayari ngayon at malapit nang ihanay ng Diyos ang iyong buhay sa direksyon na iyong hinahanap. Ang bigat na dinadala mo ay hindi napapansin. Bawat luha, bawat gabing tahimik, bawat panalangin inialay ng lihim ay naitala sa harap ng trono ng Diyos. At ngayon, ibinubulong niya sa iyong puso, "Anak, ang oras ng kapahingahan ay dumating na. Ang panahon ng kasaganaan ay dumating na." Ang mensaheng ito ay hindi lamang pagganyak. Ito ay isang prophetic confirmation na ang iyong kwento ay nagbabago ngayon. Alam kong naisip mo ng sumuko, nasaktan ang iyong puso sa pagkaantala, ngunit nais kong maunawaan mo, ang Diyos ay hindi kailanman huli. Tahimik siyang nagtatrabaho, naghahanda ng perpektong senaryo para sorpresahin ka. Ang tila nawala ay magiging isang patotoo. Ang tila malayo ay magiging katotohanan sa harap ng iyong mga mata. Kung binabasa mo ang mga salitang ito ngayon, hindi ito nagkataon. Ito ay dahil pinili ka ng langit para marinig ang paghahayag na ito. Ang iyong buhay ay malapit ng makaranas ng isang supernatural na pagkilos ng kapayapaan, probisyon at banal na patnubay. Ngunit dapat mong buksan ang iyong puso at tanggapin ang salitang ito ng may aktibong pananampalataya dahil hindi ito bumabalik ng walang kabuluhan. At bago tayo magpatuloy, gusto kitang imbitahan na samahan ako sa layuning ito, mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at magkomento ng 99 sa ibaba. Ang numerong ito ay isang propetikong tanda, isang gawa ng pananampalataya na magtatatak sa espiritual na mundo kung ano ang sinimulan ng palabasin ng Diyos sa iyong buhay. Humanda, dahil kung ano ang susunod ay makakaapekto sa mga bahagi ng iyong buhay na hindi naisip ng sinuman na maibabalik. Ito ay simula pa lamang ng kung ano ang ihahayag sa iyo ng langit. Hindi ka nagkataon. Mayroong espiritual na selyo sa iyong buhay na nagpapahiwalay sa iyo. Kahit na sinubukan mong makisama, lagi kang minarkahan ng langit bilang isang taong itinalaga, isang taong pinili. Ang layunin ng Diyos ay mas malaki kaysa sa iyong mga pagdududa at pangamba. At ang layuning iyon ay hindi mabubura. Kapag hindi mo inaasahan, lilitaw ang mga palatandaan na nagpapatunay na mayroong banal na direksyon na gumagabay sa iyong mga hakbang. Maaring madalas kang nakaramdam ng pagkawala na parang hindi ka malinaw kung saan pupunta. Ngunit ang pakiramdam na ito ay simpleng sindak ng Diyos na pinipilit kang tumingin sa itaas. Dahil kapag ang paningin ng tao ay naging limitado, ang makalangit na pangitain ay nagbubukas. At ang tila pagkalito ay talagang isang imbitasyon sa isang makalangit na pagtatagpo na ihanay ang iyong buhay sa orihinal na landas ng lumikha. Hindi laging ingay ang tawag. Dumating ito sa katahimikan, sa mga detalye, sa mga pagkakataong iyon na hindi naman nagkataon. Isang hindi inaasahang pag-uusap, isang saradong pinto, isang sapilitang pagsisimula. Lahat ito ay mga palatandaan na hinuhubog ng langit ang lupa. Hindi pinalampas ng Diyos ang marka. Ginagabayan kanya ng may katumpakan upang walang mawala sa iyong layunin. Kapag sinubukan mong tumakbo, tinatawag ka pa rin ng boses. Kapag sinubukan mong itago, hinahanap ka pa rin niya dahil hindi nawawala ang marka ng napili. Ang makalangit na pagtatagpo ay naka-schedule na at walang makakapigil dito. Maaari mong ipagpaliban ang proseso, ngunit hindi mo maaaring kansilahin ang plano ng Diyos. At ang planong iyon ay perpekto, puno ng banal na direksyon at pangangalaga. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga pagkakamali ang nagawa mo. Ang iyong pagtawag ay hindi nakasalalay sa iyong pagiging perpekto, ngunit sa pagiging perpekto ng tumawag sa iyo.
Hindi siya nagkakamali kapag pinili niya. Hindi niya binabalikan ang kanyang salita at hindi niya nakakalimutan ang mga pangakong kanyang ginawa. Kung tinawag ka niya, ito ay dahil inihanda na niya ang daan. Ang iyong buhay ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang makalangit na proyekto, kaya buksan mo ang tainga ng iyong puso. Dahil habang sinusubukan ng mundo na gambalain ka, sinasabi ng Diyos, bumalik ka sa gitna, bumalik ka sa landas. Ibinukod kita para sa isang bagay na mas dakila. Ang pagtawag na ito ay mas malakas kaysa sa anumang hadlang. At kung binabasa mo ito ngayon, ito ay dahil ang iyong layunin ay nagsimula ng magpakita. Ilang gabing walang tulog ang ginugol mo. Sinusubukan mong unawain kung bakit parang walang katapusang labanan ng buhay. Bumangon ka araw-araw ng may lakas ng loob, ngunit sa kaibuturan mo, naramdaman mo ang bigat ng pagdadala ng lahat ng mag-isa. Nakita ng Diyos ang bawat pagsusumikap, bawat pagtatangka na magpatuloy kahit na tila nauubos ang iyong lakas. Ngayon, sinasabi niya sa iyo, magpahinga ka anak, ako na mismo ang mag-aalaga sa iyo. Ang pagtatapos ng mga pakikibaka ay hindi nangangahulugang hindi ka na muling haharap sa mga problema, ngunit nangangahulugan ito na hindi ka na mag-iisa. May banal na pangangalaga na darating sa iyo, isang probisyon na hindi nakadepende sa iyong pagsisikap ng tao. Alisin ng Diyos ang pasan mong dinadala na magdadala ng kapahingahan sa iyong isip at kapayapaan sa iyong puso. Maraming beses mong sinubukang gawin ang mga bagay sa iyong sariling mga kamay, ngunit tila walang gumagana. Iyan ay dahil hindi ito tungkol sa iyong lakas, ngunit tungkol sa kanyang biyaya. Kapag binitawan mo ang kontrol at inilagay ito sa mga kamay ng Diyos, ang imposible ay magsisimulang mangyari. Binubuksan niya ang mga hindi nakikitang landas, nagdadala ng hindi inaasahang mapagkukunan at ginagawang patotoo ang mga luha. Dumarating ang kaginhawahan kapag naiintindihan mo na hindi mo kailangang patunayan ang anuman sa sinuman. Dumarating ang kapahingahan kapag sumuko ka sa pangangalaga ng isang ama na hindi nagkukulang. Hindi niya binabaliwala ang sakit mo, hindi niya hinahamak ang mga iyak mo. Sa kabaligtaran, handa siyang ibalik ang mga sitwasyong tila tiyak at magdala ng pag-asa kung saan naroon lamang ang kawalan ng pag-asa. Ang banal na paglalaan ay hindi katulad ng anumang pagsisikap ng tao. Ito ay dumarating ng magaan na may hininga ng makalangit na kapayapaan. Habang iniisip mong kailangan mong tumakbo ng mas mabilis, sinabi ng Diyos, huminahon ka, kontrolado ko na. Ang salitang ito ay para sa iyo na nakakaramdam ng pagod. Ang katapusan ng pakikibaka ay dumating na at ang langit ay nagtakda na ng bagong panahon para sa iyong buhay. Isipin ang paggising at pakiramdam na magaan ang loob nang walang takot sa bukas. Imagine realizing na ang mga pinto na dating nakalak ay nabuksan na ngayon ng walang kahirap-hirap. Ito ang inihahanda ng Diyos, isang panahon ng pahinga, probisyon at supernatural na pangangalaga. At kapag nahayag ang katotohanan ito, mauunawaan mo na ang bawat luha ay tanda lamang ng tagumpay na nasa atin na. Ang oras ng kawalan ng katiyakan ay hindi magtatagal magpakailanman. Mayroong isang orasan sa langit na nagmamarka ng tamang oras para sa lahat. At ngayon, ang orasan na iyon ay tumuturo sa iyo. Isang bagong panahon ang inilalabas sa iyong buhay. Isang panahon na minarkahan ng kapayapaan, kasaganaan at ang perpektong panahon ng Diyos. Walang nangyayari sa labas ng timetable ng Diyos. At kapag nagpasya siya na kumilos, walang makakapigil nito. Napansin mo na ba kung paano nagbabago ang mga panahon ng kalikasan nang walang kahirap-hirap? Ang mga bulaklak ay namumulaklak, ang mga dahon ay nalalaglag, ang araw ay umiinit ang tubig ng ulan. Totoo rin ito sa iyong espiritual na buhay. Ang bagong panahon ay natural na dumarating dahil ito ay itinakda ng langit. Panahon na para anihin ang inihasik sa luha upang maranasan ang mga biyayang inihahanda sa katahimikan. Ang panahon na ito ay hindi lamang tungkol sa mga material na bagay, kundi tungkol din sa kapayapaan sa loob.
Ang pusong dating hindi mapakali ay mararamdamang kumpleto. Ang isip na minsang pasan ng mga alalahanin ay makakahanap ng kapahingahan. Panahon na upang maranasan ang kasaganaan na hindi lamang nasusukat sa mga numero, ngunit sa katiyakan ng pagiging eksakto kung saan nais ng Diyos na mapunta ka. Ang bagong season ay nagdudulot din ng mga muling pagkakakonekta at pagpapanumbalik. Ang mga relasyon na tila nasira ay maaring gumaling, at pangarap na natutulog ay maaring muling buhayin. Ang mga landas na sarado ay maaring mabuksan muli sa iyong paningin. Dahil kapag ang Diyos ay naglabas ng isang panahon ng mga pagpapala, ang lahat sa paligid mo ay nagsisimulang mamulaklak. Huwag mag-alala kung ang mga tao ay umalis sa iyong landas. Pinutol na lamang ng Diyos ang hindi na nararapat sa yugtong ito. Huwag iiyak kung ano ang naiwan, dahil ang bagong panahon ay palaging nagdadala ng mas mahusay na mga bagay. Ang tila pagkawala ay talagang paghahanda para sa pag-renew. Ang tila pagkaantala ay talagang proteksyon para makarating ka sa tamang oras. Tanggapin ang salitang ito bilang tanda. Ang iyong buhay ay hindi mananatili sa taglamig. Itinakda na ng langit ang tagsibol para sa iyong kaluluwa. Ang dating pakikibaka ay magiging isang patotoo na. Ang dating katahimikan ay magiging kanta na. At ikaw ay magiging buhay na patunay na sa takdang panahon, ginagawang bago ng Diyos ang lahat ng bagay. Matagal ka nang naniniwala na ang pawis ng iyong noo lamang ang tutukuyin ng iyong kinabukasan, na nakalimutan mo ang isang bagay na mahalaga. Mayroong isang kayamanan na hindi nagmumula sa lakas ng tao, ngunit mula sa supernatural na biyaya ng Diyos. Ang kaunlaran na ito ay nakasalalay hindi lamang sa iyong trabaho, ngunit sa banal na kamay na nagbubukas ng mga landas, nagpaparami ng mga mapagkukunan at bumubuo ng mga resulta na hindi mo makakamit ng mag-isa. Maraming beses kang sumubok, nagsumikap at nagplano, ngunit parang laging may kulang. Ito ay hindi tungkol sa iyong kakayahan, ngunit tungkol sa makalangit na pabor. Ang mga kayamanan na nagmumula sa Diyos ay hindi pabigat. Hindi ito nangangailangan ng kawalan ng pag-asa. Hindi nila hinihingi ang iyong kapayapaan. Dumating sila na may kapahingahan sapagkat sila ay ipinanganak mula sa nag-uumapaw na biyaya. Kapag nagpasya ang langit na maglabas ng kasaganaan, maging ang maliliit na kilos ay nagiging masaganang ani. Ang hindi inaasahang pagtatagpo ay maaaring maging susi sa isang bagong proyekto. Ang isang simpleng ideya ay maaaring magbunga ng hindi maisip na mga bunga. Ang isang tila ordinaryong pagkakataon ay maaaring maging punto ng pagbabago sa iyong buhay. Ganito gumagawa ang Diyos. Pagpaparami ng kaunti at ginagawa itong marami. Ang yaman na ito ay hindi lamang material. Ito rin ay spiritual, emosyonal at may kaugnayan. Yayaman ka sa kapayapaan, kalusugan, tamang koneksyon at karunungan upang pamahalaan ang bawat pagpapalang natatanggap mo. Dahil walang saysay ang pagkakaroon ng mga ari-arian kung ang iyong kaluluwa ay walang laman. Ngunit kapag ang kasaganaan ay nagmula sa itaas, ito ay kumpleto na nagdadala ng balanse at katuparan. Huwag malito ang pagsisikap sa biyaya. Ang pagsisikap ng tao ay nagdadala sa iyo hanggang ngayon. Ngunit ang biyaya ng Diyos ang naglalagay sa iyo sa mga lugar na hindi mo inakala. Ang biyayang ito ay parang ilog na walang katapusan na umaapaw, na nagdadala ng kasaganaan saan man ito mapunta. At ang mga naniniwala, sumisid sa ilog na ito at maranasan ang imposible ay naging katotohanan. Humanda ka dahil sorpresahin ka ng Diyos. Kung saan nagkaroon ng kakapusan, doon ay umaapaw. Kung saan nagkaroon ng kakulangan, magkakaroon ng multiplikasyon. Ang minsang tila hindi matamo ay magiging natural na bahagi ng iyong buhay. Masasaksihan mo na ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nagmumula sa lupa, kundi mula sa langit na nagbubuhos ng mga supernatural na kayamanan sa mga pinili. Marahil ay naramdaman mong nakulong ka sa isang nakakapagod na ikot, paulit-ulit na pagkakamali, saradong pinto, paulit-ulit na sitwasyon.
Ito ay tanda ng isang espiritual na siklo na sinusubukang panatilihing limitado ka. Ngunit ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo, itinakda na ng Diyos ang pagsira ng siklong ito. Ang tila walang hanggan ay natapos na at isang bagong simula ang inilalabas sa iyong buhay. Ang pagpapalaya ay hindi lamang nangyayari sa labas, ngunit nagsisimula sa loob mo. Sinisira ng Diyos ang mga pattern ng takot, kawalan ng kapanatagan, at kakapusan na sinubukang pamahalaan ang iyong mga iniisip. Minsan sumadlang sa iyo ay hindi na magkakaroon ng anumang kapangyarihan. Binibigyan kanya ng autoridad na bumangon, isara ang pinto sa nakaraan at pumasok sa mga bagong landas. Ang tagumpay ay hindi darating dahil ikaw ay perpekto, ngunit dahil ang dugo ni Kristo ay nabuhos na bilang isang tatak ng iyong kalayaan. Hindi na magagamit ng kaaway ang pagkaalipin kahapon bilang kulungan para sa iyong ngayon. Ang pagkaputol ay nailabas na at ang bawat tanikala na nakagapos sa iyo ay nalulusaw sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Maaaring hindi mo agad nakikitang nagbabago ang lahat, ngunit mararamdaman mo sa iyong sarili na may isang bagay na hindi na pareho. Ang dating nagdulot ng takot ngayon ay gumising sa pananampalataya. Ang dating tila pagkatalo ngayon ay nagiging isang pagkakataon para sa isang bagong simula. Ito ang tanda ng isang sirang cycle. Hindi ka babalik sa parehong punto dahil itinalaga ka para makaranas ng mas malaking bagay. Ang isang bagong simula ay hindi isang pag-urong. Ito ay isang bagong kabanata na isinulat ng mga kamay ng Diyos. Binubuksan niya ang mga pahinang hindi ka magkakaroon ng lakas, ng loob na buksan ng mag-isa. At sa bagong panahon na ito, inilalagay niya sa harap mo ang mga tagumpay na napakalinaw na makikita ng lahat na sila ay nagmula lamang sa langit. Tanggapin ang salitang ito bilang iyong susi. Nasira ang ikot. Natapos na ang replay station. Ang dating bilangguan ay naging patotoo at ang dating pagkaantala ay momentum na ngayon. Panahon na para sa pagpapalaya, tagumpay at bagong simula dahil itinakda na ng langit, wala nang magiging katulad muli. May mga pagkakataon sa buhay na tila sarado ang lahat ng pinto. Kumatok ka, nagpumilit at nagsusumikap ngunit walang gumagalaw. Ito ay tiyak kung kailan ipinakita ng Diyos na ang tamang mga pintuan ay hindi nagbubukas sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao, ngunit sa pamamagitan ng makalangit na pabor. Ang nakalock ay magbubukas sa harap mo, hindi dahil sa merito, ngunit dahil nagpasya ang langit na buksan ang daan. Ang mga koneksyon na kailangan mo ay hindi rin darating ng nagkataon. Ang mga madiskarteng tao, hindi inaasahang pagtatagpo at mga salita na sumasalamin sa iyo ay magsisimulang lumitaw sa iyong landas. Hindi ito nagkataon, ito ay banal na pagkakahanay. Inilalagay na ng Ama ang mga nasa paligid mo na magiging tulay para dalhin ka sa susunod na antas. Maaaring nag-aksaya ka ng oras sa mga maling koneksyon na naantala at nasaktan ka. Ngunit ngayon, nililinis ng Diyos ang iyong landas, inaalis ang mga nakakapinsalang ugnayan at nagdadala ng mga relasyon na magpapasulong sa kanyang layunin sa iyong buhay. Ang mga banal na pinto at koneksyon ay hindi kailanman nagdadala ng timbang. Nagdadala sila ng kagaanan, direksyon at kumpirmasyon. Ang makalangit na pabor ay makikita kapag ang mga tila imposibleng sitwasyon ay naging katotohanan. Isang hindi inaasahang promosyon, isang imbitasyon na hindi mo hinangad, tulong na dumating sa tamang panahon. Lahat ito ay mga senyales na ang langit ay tahimik na gumagawa upang magbukas ng mga landas. Hindi mo kailangan pilitin, magtiwala ka lang. Bawat pinto na bumukas ay tanda din na ikaw ay nasa sentro ng kalooban ng Diyos. At ang bawat banal na koneksyon ay parang isang kawing sa isang kadena na bumubuo ng landas na magdadala sa iyo sa katuparan ng iyong layunin. Walang mawawala kapag nag-organize siya ng mga pagpupulong dahil ang bawat detalye ay may nakahanda na tadhana.
humanda dahil ang mga hindi nakikitang pinto ay nagbubukas na. Ang mga pangunahing relasyon ay malapit nang pumasok sa iyong buhay. At kapag nangyari iyon, mauunawaan mo na hindi ito swerte o pagkakataon. Ngunit ang kamay ng Diyos na inihanay ang lahat upang ang kanyang layunin sa iyo ay natupad. Darating ang panahon na ang ginagawa ng Diyos sa lihim ay hindi na maitatago. Ang kanyang inihanda sa pagpapalagayang loob ay makikita sa harap ng lahat. Ang iyong proseso ng sakit, luha at paghihintay ay hindi nawala ng saysay. Ngayon ipinapahayag ng langit na ang iyong buhay ay magiging isang buhay na patutuo sa kaluwalhatian ng Diyos. Dumarating ang pagpapatunay kapag nakita ng mga nag-aalinlangan na nangyari ang himala. Yung mga hindi naniwala, nanunuya o lumayo man lang ay kailangang kilalanin na ang kamay ng Diyos ang nagbangon sa iyo. Ito ay hindi tungkol sa pagpapakitang gilas, ngunit tungkol sa karangalan. Isang karangalan na nagmumula sa itaas at hindi maaaring nakawin. Ang patutuo sa publiko ay hindi para pakainin ang ego, kundi para luwalhatiin ang pangalan ng Panginoon. Kapag ginagawa niya ito sa napakagandang paraan na hindi ito maitatanggi ni numan. Magiging tulad ka ng isang eskaparate ng banal na katapatan. Bawat tagumpay, bawat hakbang ay magiging salamin ng biyayang nasa iyong buhay. Marahil ay nahihiya ka sa mga pagkatalo na iyong hinarap. Ngunit unawain, ang kahihiyang ito ay mapapalitan ng karangalan. Ang minsang tila kabiguan ay magiging patunay ng lakas ng Diyos sa loob mo. Ang iyong paggaling ay magiging maliwanag na ito ay magsisilbing inspirasyon sa iba pang naglalakad sa lambak. Hindi ikaw ang magpapakatuwiran sa sarili mo. Ang Diyos ang magsasalita sa pamamagitan ng iyong mga tagumpay. Ang iyong buhay ay magiging isang bukas na liham na isinulat mismo ng banal na Espiritu na nagpapakita na siya ay nananatiling tapat sa kanyang mga pinili. Ito ang magiging tanda ng iyong bagong panahon, kung saan nagkaroon ng pagdududa, magkakaroon ng kumpirmasyon. Maghanda upang makita sa ibang paraan. Maghanda na maging isang propetikong tinig sa inyong henerasyon. Ang iyong pampublikong patutuo ay hindi lamang tungkol sa iyo, kundi tungkol sa kapangyarihan ng Diyos na patuloy na kumikilos sa lupa. At kapag ang lahat ay nagtanong kung paano ito nangyari, ikaw ay magkakaroon lamang ng isang sagot. Ito ay ang kamay ng Diyos. Hindi ka tinawag para mamuhay sa mga scrap o mumo. Mayroong espiritual na pamana na nakalaan para sa iyo mula noong bago pa ang pagkakatatag ng mundo. Ang pamana na ito ay hindi lamang materyal na pag-aari, kundi mga pangakong walang hanggan na nagdudulot ng katuparan, pamana at kahulugan sa buhay. Ikaw ay tagapagmana ng isang kaharian na hindi nawawala ang halaga nito. Madalas mong iniisip kung bakit hindi mo pa natatanggap ang lahat ng ipinangako. Ngunit unawain, ang Ama ay hindi nagbibigay ng mana sa isang hindi handa na bata. Una niyang hinuhubog ang kanilang pagkatao, pinalalakas ang kanilang pananampalataya at inihahanda ang kanilang mga puso. Saka lamang niya inilalabas ang nakalaan para sa kanila. Adlaing yun, ang mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang oras na ito ay papalapit na. Ang ipinangakong mana ay isa ring pamana. Ang mararanasan mo ay hindi nagtatapos sa iyo, ngunit makakaapekto sa mga henerasyon. Ang biyayang namamalagi sa iyong buhay ay makakarating sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, at maging sa mga taong hindi mo pa kilala. Hindi kailanman pinagpapala ng Diyos ang individual lamang. Nagtatanim siya ng mga buto na namumunga sa hinaharap. Ang mga pangako ay hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Sa kabaligtaran, habang lumilipas ang panahon, mas nagiging malinaw na ang mga ito ay matutupad lamang ng isang walang hanggang Diyos. Ang tila malayo ay mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang paghintay sa hindi isang pagkaantala, ito ay paghahanda. Ang bawat detalye ay inihanay upang matanggap mo ng hindi nawawala. At kapag ang pamana na ito ay nagpakita, ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Darating ito na may kasamang kapunuan,
Kapayapaan, kagalakan, katatagan, espiritual na autoridad. Malalaman mo na ang lahat ng iyong naranasan hanggang ngayon ay paghahanda lamang para maranasan ang supernatural na pagbuhos na ito. Ang iyong buhay ay magiging patunay na ang Diyos ay tapat na tutuparin ang bawat pangako. Tanggapin ang salitang ito bilang kumpirmasyon. Ang mana ay papunta na. Ang biyama na presyo ng katil na tutulog ay ginigising. At kapag kinuha mo na, mauunawaan mo na hindi lang ito tungkol sa kung ano ang natamo mo, kundi tungkol sa kung sino ang iyong kinakatawan, isang pinili na nagdadala ng pamana ng langit mismo. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala sa isang bagay na malayo. Ito ang susi na nagbubukas ng mga hindi nakikitang pinto sa espiritual na mundo. Kapag pinili mong magtiwala, kahit na hindi mo ito nakikita, nagsisimulang kumilos ang langit para sa iyo. Ang aktibong pananampalatayang ito ang nagpapalit ng mga pangako sa katotohanan dahil ito ang nag-uugnay sa iyong buhay sa walang limitasyong kapangyarihan ng Diyos. Madalas mong iniisip na kailangan mo ng mga mapagkukunan, mga kontak o ang iyong sariling lakas upang sumulong. Ngunit ang tunay na nagbubukas ng imposible ay ang pananampalataya. Hindi ito nakasalalay sa paborableng mga pangyayari, ngunit sa katiyakan na ang Diyos ay tapat na tutuparin ang kanyang ipinangako. Ang pananampalataya ay nagbubukas ng mga pintuan na hindi kayang buksan ng anumang pagsisikap ng tao. Sa pamamagitan ng pagtitiwala, makikita mo ang mga himala na nangyayari. Sa pamamagitan ng pagtitiyaga, makakaranas ka ng mga hindi inaasahang sagot. Hindi itinatanggi ng pananampalataya ang katotohanan, ngunit pinipiling maniwala sa mas dakilang pangako. Sabi nito, kahit hindi ko nakikita ngayon, alam kong tapos na, at ang pananalig na ito ay nagpapagalaw sa mga bundok na tila hindi natitinag. Sa bawat oras na buhayin mo ang iyong pananampalataya, may ilalabas sa hindi nakikita. Ang isang himala ay nabuksan, isang pangako ay nakumpirma, isang sagot ay nagsimulang mahayag. Ang pananampalataya ay hindi iniiwan ang iyong buhay na walang pagunlad. Itinutulak ka nitong ipamuhay ang isinulat na ng Diyos para sa iyo. Ang pangakong natupad ay hindi bunga ng pagkakataon, kundi ng kombinasyon ng katapatan ng Diyos at ng iyong pananampalataya sa paniniwala. Natukoy na ng Panginoon ang pagpapala, ngunit ang pananampalataya ang nagbubukas ng puso upang tanggapin ito. Yaong mga naniniwala ay hindi naghihintay nang nakakurus ang kanilang mga braso. Naghihintay sila sa pagkilos, nang walang tigil na maniwala kahit na sa harap ng salungat na hangin. Ngayon, tanggapin ang paghahayag na ito. Ang pananampalataya ang susi na dapat mong hawakan ng mahigpit. Huwag hayaang nakawin ng takot ang susi na iyon. Huwag hayaang pahinain ito ng pagdududa. Hawakan ito ng may pagtitiwala dahil ang bawat pangako ng Diyos ay malapit ng matupad at ikaw ay magiging isang buhay na saksi sa himalang ito. Isang renewal ang inilalabas sa iyo. Ang tila lumapagod at walang kabuluhan ay iniiwan. Ang Espiritu ng Diyos ay humihip ng sariwang hangin at nagpahayag, oras na para mamuhay ng bagong buhay. Anuman ang nangyari kahapon, ngayon ay nagsisimula ang isang bagong kabanata, puno ng kagalakan, pag-asa at banal na kasaganaan. Ang pag-renew ay hindi lamang panlabas, kundi panloob. Ang Diyos ay nagpapagaling ng mga nakatagong sugat, nagpapanumbalik ng natutulog na mga panaginip at muling nagniningas sa apoy na sinubukang patayin ng mundo. Ang bagong panahon na ito ay nagdudulot ng mas magaan na puso, mas malinaw na isipan at mas matatag na pananampalataya. Hindi na kayo ang parehong tao, nagbabago ka na mula sa loob palabas. Ang bagong buhay na ito ay minarkahan din ng isang kagalakan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari. Kahit na sa harap ng mga hamon, magdadala ka ng kapayapaang higit sa pangunawa. Ang sakit na minsang nagparalisa sa iyo ay magiging gatong na para isulong ka. Ang dating pabigat ay isa na ngayong patotoo. Ang hinaharap na naghihintay sa iyo ay hindi madilim o walang katiyakan.
Sa kabaligtaran, nagniningning ito sa liwanag ng mga pangako ng Diyos. May banal na kasaganaan na inihanda para sa iyo, hindi lamang sa mga mapagkukunan, kundi sa mga pagkakataon, koneksyon, at mga karanasan na magpapatunay sa makalangit na pangangalaga sa bawat detalye. Huwag lumingon ng may panghihinayang, ngunit may pasasalamat dahil maging ang mga peklat ay magiging tanda ng biyaya. Ang bawat pagbagsak ay maaalala lamang bilang patunay na ang Diyos ay palaging nasa tabi mo, itinataas ka at ginagabayan ka tungo sa pinakamahusay. Ang bago ay hindi dumarating para burahin ang nakaraan, kundi para bigyan ito ng kahulugan. Tanggapin ang salitang ito bilang propesiya. Ang iyong buhay ay hindi mamarkahan sa kung ano ang nangyari, ngunit sa kung ano ang darating. Nagsimula na ang isang bagong panahon at ikaw ay sumusulong patungo sa isang maliwanag na kinabukasan, puno ng pagpapanibago, kagalakan at banal na pag-apaw. Ihanda ang iyong sarili dahil kung ano ang mayroon ng Diyos para sa iyo ay mas dakila kaysa sa anumang naranasan mo hanggang ngayon. Pinili, ngayong nabasa mo na ang bawat salita ng mensaheng ito, ipinapaalala sa iyo ng langit, hindi na magiging pareho ang iyong buhay. Ngunit nananatili ang tanong, handa ka bang maranasan ang pagbabagong ito sa praktikal na paraan? Handa ka na bang ipagpalit ang bigat ng pagdududa sa pagtitiwala sa Diyos? Isipin, anong mga cycle ang kailangan mo pa ring sumuko sa Panginoon? Anong mga pintuan ang kailangan mong ihinto ang pagpilit na payagan ang mga banal na koneksyon na magpakita? Ang pagmumuni-muni na ito ay hindi lamang espiritual. Ito ay isang imbitasyon upang kumilos. Naglabas na ang Diyos ng mga pangako, ngunit nasa iyo nabuksan ang iyong puso at lumakad ng may pananampalataya. Huwag hayaan na ang salitang ito ay isa pang narinig mo na. Pag-ari ito, ipahayag ito sa iyong buhay at maghanda upang masaksihan ang supernatural na paglalahad sa harap ng iyong mga mata. Ang iyong kasaganaan ay nasa daan na, ngunit kailangan mong nakaposisyon upang matanggap ito. Inaanyayahan kita na hayaan ang mensaheng ito na tumunog sa loob mo at ilapat ito sa bawat desisyon mula ngayon. Piliin mong magtiwala kahit na hindi mo naiintindihan. Piliing sumulong kahit na ang hangin ay laban sa iyo. Piliin na mamuhay bilang isang taong alam na may ipinangakong mana, at bago ako magsara, iniimbitahan kitang mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at ibahagi ang mensaheng ito. Sa ganitong paraan, hindi mo lang palalakasin ang iyong pananampalataya, kundi matutulungan mo rin ang iba na mahanap ang layunin ng Diyos para sa kanilang buhay. Ito na ang panahon upang mabuhay hindi lamang sa pakikinig sa mga pangako, ngunit sa pagranas nito. Kaya ang tanong na iiwan ko sa iyo ay, handa ka na bang mamuhay sa bagong buhay na inilabas na ng langit?